Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa mga oras po na ito, tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po natin pasimulan ang araw na ito, ihayaan natin na punuin tayo ng presensya ng Panginoon. Punuin tayo ng Kanyang pagsama, punuin tayo ng Kanyang biyaya sa umaga na ito. Bago po ang lahat, mga kapatid, kung maaari po ay awitan natin yung Panginoon. Hallelujah. Kay buti niyo, Panginoon, dakila kayo sa buhay ko, sa labis na pag-ibig niyo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay inyong pinatawad at binigyan niyo pa ng tinig. Tinuruan niyo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa inyo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa inyo lamang iaalay. Jesus, may isa pa po sa umpisa. Dakila kayo sa buhay ko, sa labis na pag-ibig niyo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay inyong pinatawad at binigyan niyo pa ng tinig. Tinuruan niyo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa inyo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa inyo lamang iaalay. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa inyo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa inyo lamang iaalay. Jesus, hallelujah. Sa
inyo lamang iaalay. Jesus. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Dakila po naming Ama, patuloy na lumalapit kami sa inyo. Nagpapakumbaba sa inyong harapan. Lord, sa mga oras na ito, ang nais namin ay pasimulan yung aming araw, nataglay yung kalakasan na nagmumula sa inyo, nataglay yung pagpapala na nagmumula sa inyo, nataglay yung patuloy na gabay na nagmumula sa inyo. Ibigay po ninyo sa bawat isa sa amin. At hayaan po ninyo, Panginoon, napalakasin po ninyo kami sa pamamagitan ng Espiritu, ng inyong Espiritu sa mga oras na ito. Holy Spirit, saang mandako man kami ng mundo naroroon, hinihiling namin, O Diyos, kayo po yung magpalakas sa bawat isa sa amin. Kayo yung kumatagpo, kumausap sa bawat isa sa amin sa mga oras na ito. Hinihiling din po namin, Panginoon, ang inyong basbas sa inyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, na kayo yung makakilos sa buhay ng bawat isa. Maunawaan namin yung nais ninyong sabihin sa bawat isa sa amin. At hinihiling ko, Panginoon, na ako na inyong lingkod, samahan po ninyo ako sapagkat wala po akong kaalaman kung hindi po ninyo ako sasamahan. Maraming salamat po. Inaangkin po namin ang patuloy na pagkilos ninyo. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, isang binabati ko po ng isang mapagpalang umaga ang bawat isa. Mula dito sa atin po sa Doro Faith Church dito sa UAE, sa lugar po ng Ajman. Tayo po ay mag-aaral minsan pa ng salita ng Diyos. Ang ating po pag-aaralan sa mga oras na ito, malamang alam na natin ito, mga matagal ng Kristiyano. No? Yung talata po na ito ay makikita po natin sa aklat ng Lucas. Yung tagpo po na ito, noong binuhusan ng isang babae, ang ating Panginoong Hesus sa kanyang paanan, binuhusan siya ng pabango. Makikita po natin yan sa Luke chapter 7, verses 36 hanggang sa 50. Ngunit bago po natin yan basahin, iisa-isahin po natin yan. Gusto ko pong basahin sa inyo yung isang talata dito. Sabi po niya dito sa 47. Kaya sinasabi ko sa iyo na ang malaking pagmamahal na ipinakita niya sa akin ay nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Pero ang taong kaunti lang ang kasalanang pinatawad ay kaunti rin ang ipinapakitang pagmamahal. Mga kapatid, sa talata na ito, makikita po natin, kung ating titingnan yung chapter 7 na ito, maraming ginawa dito yung Panginoon. Unang-una, ginawa niya dito, nagpagaling siya ng may karamdaman. Sino po yung kanyang pinagaling? Yung alipin po ng kapitan. At alam natin yung istorya, nung nangyari na yon. Doong nag-utos yung kapitan na sunduin ang Panginoon, ngunit habang nasa daan pa lang sila, ang Panginoon, yung dahil sa pananampalataya ng kapitan, ipinasabi niya sa Panginoon na kahit hindi na pumunta ron yung Panginoon, sabihin lang ng Panginoon na gagaling yung kanyang alipin, gagaling nga. At yun yung unang ginawa ng Panginoon, sa talata na ito, yun yung isa sa ginawa ng Panginoon na mga himala. Pangalawang himala na makikita po natin dito, yung pagpapakita ng Panginoon na siya yung pinagmumulan ng buhay, bumuhay siya ng isang patay. Yung patay na binata ay binuhay ng ating Panginoong Hesus. At pangatlo na makikita natin dito sa mga oras na ito, yung ang pagpapakilala ng Panginoong Hesus at yung kalalagayan ni Juan Bautista. Yung meron tagpo dito na basahin ko po sa inyo sa verse 20. Sabi po diyan, pagdating nila kay Jesus, Luke chapter 7 verse 20. Pagdating nila kay Jesus, sinabi nila, pinapunta po kami rito ni Juan na tagabautismo
upang itanong sa inyo kung kayo na po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba. At alam ng karamihan sa atin, alam natin na ang Israel, ang mga Hudyo ay may inaasahang Misaya. At si Juan Bautista, gusto niya masigurado, makasigurado na kung ang Panginoong Hesus na talaga yung inaasahan ng bayang Israel o ng mundo, na siyang darating na Mesaya. Nangangahulugan na yung pagpapakilala dito ng Panginoong Hesus, isa sa great miracle na ginagawa niya o ginawa niya nung panahon na nandirito siya sa lupa, at ginagawa niya hanggang sa kasalukuyan, nataglay-taglay natin, yung kaligtasan. Ipinapakita dito sa mga talata na ito, kung papansinin po natin, kung paanong ang Panginoon, ang pagmumulan ng kaligtasan. Kaya tatlo na po yung hati dito pa lang po sa talata na ito. Una, nagpagaling ang Panginoon. Pangalawa, bumuhay siya ng patay. Pangatlo, ipinakikilala niya yung kanyang sarili na siya yung tagapagligtas. At dito sa pag-aaralan po natin, ay ipinapakita dito kung paano ang Panginoon ay nakakapagpatawad o nagpapatawad ng kasalanan. Yung una, na nagpagaling, gumamit ng pananampalataya, mga kapatid, ginamitan ng pananampalataya through healing yung kanyang kalalagayan. Alam po ninyo, napakadali sa isang tao na lumapit sa Diyos kapag nasa matinding karamdaman siya. Kapag nasa matinding karamdaman, Lord, I have faith in you. Nananampalataya po ako sa inyo. At kapag malapit na sa kamatayan, may dumadating din. Kapag mamamatay na yung isang tao, nandoon na yung pananampalataya niya. Parang yung pananampalataya nagiging no choice sa isang tao. Na kapag wala ka na matatakbuhan, sige, manampalataya na nga ako sa Panginoon. Yun na yung maganda. Pero sa talata na ito, ipinapakita, mga kapatid, na yung pananampalataya ay nakatuon sa pagpapagaling. Yung unang nabanggit natin kanina. Yung bumuhay naman ng patay, yung Panginoon. Ang pananampalataya nakatuon sa pagbuhay ng patay. Sa pangatlo, yung pananampalataya ay nakatuon saan? Sa kaligtasan. At isa ito, itong huling pag-aaralan natin, ito yung isa sa maganda. Bakit? Dahil yung kanyang pananampalataya ay ginamit sa paglapit upang makahingi ng tawad sa Diyos. Mga kapatid, sino sa atin dito nung namit natin yung Panginoon ay pananampalataya natin ay nagbukas, nabuksan yung ating pananampalataya o yung gumana yung ating pananampalataya sapagkat kinakailangan natin. Naroon tayo sa napakatinding kasalanan. At habang naroon ka sa kasalanan, nakarinig ka ng salita ng Diyos, biglang naliwanagan yung ating puso, yung ating isipan. Lumapit tayo sa Panginoon. That is your faith. Hindi dahil sa meron kang hinihiling na sandali lang. Meron kasing meron kasing may sakit sa amin. Magche-church ako. At nung nag-church ka, nakakilala ka sa Panginoon. Meron kasing meron kasing mamamatay na sa amin. Kaya lumapit ako sa Panginoon. At yung karamihan naman sa atin, yung paglapit natin sa Panginoon sapagkat naghahanap tayo ng kaligtasan, mga kapatid. Wala pong masama sa mga binabanggit ko. Ngunit merong isang kakaiba dito na nangyari. Ano yon? Yung pananampalataya ng isang tao ginamit sa paghingi ng tawad. Excuse me po kung wala po ang tubig. Pasensya na po. Thank you po.
Mga kapatid, yung pananampalataya ng babae na ito, hindi siya basta naghihintay lang sa Panginoon. Katulad ng isang tao. Katulad natin, marami sa atin ngayon na mga nakikinig marahil. Kaya tayo nananampalataya sa Panginoon sapagkat alam natin ang Panginoon ay tagapagligtas. Kaya tayo nananampalataya sa Panginoon sapagkat alam natin na ang Panginoon ay nagpapagaling. Kaya tayo nananampalataya sa Panginoon sapagkat alam natin ang Panginoon ay nagbibigay ng pagpapala, nagbibigay ng kalakasan. Ngunit sino yung nananampalataya sa atin na alam natin na lumalapit tayo sa Panginoon sapagkat naniniwala ka, patatawarin ka ng Panginoon? Ang karamihan sa atin, kapag ka dumadating sa punto na nagkasala, yung iba, mga kapatid, ang sinasabi nila, ayoko magpagamit sa Panginoon. Bakit? Nagkasala po ako, pastor. Hindi po ako karapat-dapat. Yung iba naman, ang sinasabi, pagbait ko na lang po at saka na lang po ako ulit a-attend. Yung iba naman, ang sinasabi, hindi, I am righteous. Dahil sa biyaya, ako'y ligtas na. Obviously, I have faith. At hindi ko na kinakailangan humingi ng tawad sa Panginoon sapagkat I have faith. Yung iba po sa atin ay marahil ganun po yung katwiran. Ngunit dito, kung papansinin natin, yung babae na ito, meron siyang pananampalataya sa Panginoon. In repentance. Napakapalad natin na kapag tayo nananampalataya sa Panginoon, ay nasumpungan natin ng Diyos at nasumpungan natin yung sarili natin na napakadumi natin. Napakapalad po natin. Tingnan po ninyo. Paano po natin nasabi ito na ang pananampalataya niya ay nagbunga ng repentance o paghingi ng tawad sa Panginoon? Tingnan po ninyo. Inanyayahan si Jesus ng isang Pariseo na kumain sa bahay niya. Luke chapter 7 verse 36. Inanyayahan si Jesus ng isang Pariseo na kumain sa bahay niya. Pumunta naman si Jesus at kumain doon. 37. Sa bayang iyon, may isang babaeng kilala sa pagiging makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Through hearing, mga kapatid, nung nalaman niya na ang Panginoong Hesus ay kumakain sa bahay ng Pariseo, ano yung ginawa niya? Kaya pumunta siya roon at nagdala ng pabango na nasa isang sisidlang yari sa batong alabastro. Take note, mga kapatid. At that time, kapag meron kang kasalanan, the mindset of the people ay hindi, pag gumagawa ng himala, that is common, na ang paglapit ng mga tao ay sa Panginoong Hesus. Why? Sapagkat nakikita nila na ang Panginoong Hesus nagpapagaling ng may karamdaman, bumubuhay ng patay. Nagtuturo siya patungkol sa kaharian ng Diyos, sa kaligtasan. But this lady, mga kapatid, kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, kakaiba yung pananampalataya nitong babae na ito. Sapagkat nung narinig niya kung nasa saan ang Panginoong Hesus, ang naisip niya, I am sinner. Take note, hindi karamdaman ang ipinunta niya doon. Ano yung ipinunta po ng babae na ito? Marami sa atin ay matatagal ng Kristiyano. Alam po natin yung ipinunta ng babae na ito. At sa mga bago, mga kapatid, ang ipinunta ng babae dito, alam niyo kung ano? Alam niya sa sarili niya na siya ay may kasalanan. Kailan yung huling beses na lumapit tayo sa Panginoon na na-realize natin, Lord, hindi ako karapat-dapat. Pero nung lumapit ka sa Panginoon, deep inside, alam mo, yung pagpapakumbaba na paglapit sa Panginoon, Lord, hindi ako karapat-dapat, pero salamat.
pinatawad ninyo ako? Kailan yung huling beses na nasabi natin yung sa Panginoon? At uulitin ko mga kapatid, at that time, no? Dahil sa gumagawa ng himala yung Panginoon, obviously, ang mga tao lumalapit sa Panginoon. Bakit? Nakikita nilang gumagawa ng himala ang Panginoon. But this lady, her faith, bring her to repentance. At isa pa mga kapatid, nung time na ito, sino yung sumisigaw ng magsisi kayo? Sa Mateo chapter 3 verses 1 hanggang 2. Matthew chapter 3 1 at 2. Tingnan po ninyo, dumating ang panahon na si Juan na taga-bautismo ay pumunta at nangaral sa ilang ng Judea. Ito ang kanya sinasabi, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, ihanda nyo ang daan para sa Panginoon, tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang dadaanan. At mga kapatid, kung papansinin po natin, kung sa panahon nila, merong dapat na lapitan itong babae na ito. Alam po ninyo kung sino yan? Nararapat niya sanang lapitan nun, si Juan. Bakit? Si Juan ang nagtuturo patungkol sa pagsisisi. Habang ang Panginoon naman gumagawa ng himala at nagtuturo patungkol sa kaligtasan. Sa verse 39, Luke chapter 7, 39, pansinin po natin na makita yon ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus. Inisip niya kung talagang propeta ang taong ito. Alam sana niyang masama ang babaeng ito na humihipo sa kanya. Meron po pala akong dinabasa dito sa Luke 7:37. Basahin ko po sa 38 pala, sorry. Nalaktawan po natin. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa bandang paanan. Doon ay umiyak ang babae at tumulo ang luha niya sa paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan niya ito ng kanyang buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango. Nung nakita niya ang presensya ng Panginoon, when the presence of God inside you, malalaman mo sa sarili mo. Alam po ninyo, isang bagay na napakaganda sa totoong lumalapit sa Panginoon para humingi ng tawad. Hindi mo na pipilitin yung sarili mo na umiyak para patawarin ng Panginoon. Hindi ka na magsusumiksag, Lord, patawarin po ninyo ako, Lord. Hindi na po natin gagawin yan. If your faith ay lumapit para yung pananampalataya mo ay paglapit sa Panginoon sapagkat alam mo sa sarili mo ikaw ay makasalanan. Hindi mo na pipiliting umiyak. Maiiyak ka talaga. Alam po ninyo, naranasan ko sa paglilingkod ko na may time na may hangover ako. Tapos meron akong alam po ninyo, meron mga bisyo na hindi natatalikuran pa nung ako ay bagong Kristiyano. At dumating sa punto na katatapos ko lang sa kasalanan, after practice, parang nasa kamunduhan pa rin. Bago pa lang po ako ng Kristiyano nun, siguro, kung tatantyahin ko pa, wala pa po akong 1 taon nun. At wala pa po siguro akong mga 3 buwan, ganyan. Wala pa po siguro. Nangyari po sa akin, alam po ninyo,
ako ay tumutugtog, nagpagamit ako sa Panginoon. Ang naging problema, meron akong kasalanan na pinagpapatuloy ko pa rin. Isang linggo, araw ng linggo, katatapos ko lang sa kasalanan ng Sabado, linggo, ay papagamit na naman sa Panginoon. Alam po ninyo, simula nung time na yon, nung linggo na yon, biglang nangusap sa akin yung Panginoon. Hindi ko alam, iyak ako ng iyak nung time na yon. Kahit pilitin kong ihinto, alam po ninyo yung mga lalaki, medyo medyo mapagpigil Minsan, kahit naiiyak na, pinipigil pa po natin. Pero nung time na yun, mga kapatid, maniwala po kayo, hindi ko po talaga mapigil yung pag-iyak ko. Andun ko naramdaman, Lord, napakalaki pala talaga ng kasalanan ko sa inyo. At nun din yung time, mga kapatid, na nag-decide ako, Lord, ayoko na pong bumalik sa kasalanan na yun. Ayoko na pong balikan yung ganong tagpo. Alam po ninyo, yung babae na ito, yung babae na na-meet ng Panginoon, na nagbuhos ng pabango sa paanan ng Panginoon. Hindi pa sinasabi ng Panginoon, go and sin no more. Hindi pa niya sinasabi. In fact, hindi naman po niya sinabihan yung babae na ito. Maniwala po kayo sa akin at sa hindi. Aalis siyang pinatawad ang kasalanan niya at hindi siya babalik sa pagkakasala. Kaya nga nakakapagtaka yung mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Patuloy na humihingi ng tawad. Patuloy na nagkakasala. At ang sasabihin natin, tao lang po naman tayo. Magkakasala at magkakasala talaga. Yung totoong humihingi ng tawad, kapatid, nagdi-decide na hindi na balikan yung kasalanan niya. Tingnan po ninyo, sa mag-asawa, kung totoo yung paghingi ng tawad ng lalaki, hindi na ako mambababae, talaga. Iyak-iyak ka. Pag totoo yan, kapatid, maniwala ko po sa akin. Kahit may lumapit sa'yo, hindi mo na yan, hindi mo yan papansinin. Bakit? Sapagkat yun yung nararamdaman mo dahil sa pagmamahal mo dun sa babae. Sapagkat ayaw mo siyang malus. At yung babae na ito, mga kapatid, kaya nga sinabi ng Panginoon dito, yung binasa ko kanina, kaya umpisa na natin sa 46. Sige, sa 47 na lang. Kaya sinasabi ko sa iyo na ang malaking pagmamahal na ipinakita niya sa akin ay nagpapatunay na pinatawad na ang maraming niyang kasalanan. Pero ang taong kaunti lang ang kasalanan pinatawad ay kaunti rin ang pinapakitang pagmamahal. Kaya kung gaano kalaki yung na-realize mo na pagkakamali sa Panginoon, na nakapag-repent ka, mga kapatid, ganun din kalaki yung pagnanasa mo na hindi na bumalik doon sa pagkakamali. Kaya walang Kristiyanong padapa-dapa. Babangon ngayon, bukas madadapa na naman. Ngayon ay babangon na naman, bukas madadapa na naman. Hindi. Mga kapatid, kung na-meet natin ang Panginoon at yung pag-meet natin sa Panginoon, nagkaroon tayo ng matinding pagmamahal sa Kanya, i-hold na natin yon. I-hold na natin. At kung darating yung pagkakataon, hindi mo talaga matitiis, nagkamali ka dahil sa tao ka lang, ay yun yung kinakailangan natin na inilalapit sa Panginoon, yung mga kahinaan natin. Kaya nga ulitin ko, mga kapatid, isang maikling mensahe lang ito, isang
Gusto kong tumuon lang po tayo doon sa mensahe na yun. Na yung pananampalataya ng babae na ito ay napakaganda sapagkat yung pananampalataya niya nagdala na sa paghingi o kapatawaran mula sa Diyos. Tayo mga kapatid, isang bagay yung nais ng Panginoon sa bawat isa. Bukod sa alam nating wala tayong magagawa malibang sa wala yung Panginoon. Alam din natin, dapat na malaman din natin kung gaano tayo hinango ng Panginoon sa pagkakamali. Kung paano tayo hinango ng Panginoon. Alam po ninyo, yung babae na iyon, dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon, hindi na inutusan ng Panginoon na humingi ng tawad. Hindi na inutusan ng Panginoon na huwag ka na magkasala. At nakakasigurado ko mga kapatid, kung ganun yung naging pagkakamit natin sa Panginoon, sa pananaw ng pagkakasala, hindi po tayo uulit. Sapagkat isang napakagandang halimbawa yung babae na yun sa paglapit sa Panginoon na alam nating tayo ay nagkamali sa Kanya. Hallelujah. 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 Ganyan kabuti yung Panginoon. Alam po ninyo, kahit napakadumi natin, nagagawa na natin lumapit sa Diyos ngayon. Ganyan kabuti yung Panginoon. Hallelujah. Glory, hallelujah. Aming Ama, sa mga oras ito, patuloy na lumalapit po kami sa inyo. Salamat sa inyong mensahe, Panginoon. Salamat sapagkat alam namin, O Diyos, marumi man kami sa inyong harapan, yun yung minahal ninyo sa amin. At kung marirealize namin, Lord, na hindi kami karapat-dapat sa inyo, kung marirealize namin, Lord, napakadumi po namin, at sa kabila ng aming karumihan, sa kabila ng hindi namin karapat-dapat sa inyong harapan, pinatawad nyo kami. Ginawa po ninyo kaming karapat-dapat. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang kailan kami magtitiis? Hanggang kailan namin hindi magagamit yung pananampalatayang binigay ninyo sa amin? Kapag meron kaming kasalanan, parang ayaw namin lumapit sa inyo. Kapag meron kaming nagawa, ang gusto namin ay manghina, pinipili namin na manghina, Lord, patawarin po ninyo kami. Hallelujah. Sa mga oras na ito, Panginoon, ano man yung gagawin namin sa maghapon na ito, samahan po ninyo kami. Maging kalakasan sa amin ang inyong mga salita. At patuloy nga, Panginoon, kayo po yung paalala sa bawat isa sa amin ng mga salita na ito. Tulungan po ninyo kami. Hindi man po, hallelujah. At sa mga panahon, Panginoon, ay palagi namin itong maalala. Kayo po yung magpaliwanag pa sa amin ng mga mensahe ninyo sa umaga na ito. Maraming salamat po. Inaangkin po namin na patuloy na pagkilos ninyo. Kayo po yung manguna sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. To God be all the glory po. God bless po sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon.